Pilipinas at ang nasasakupan nito. Ngayon, ipapaliwanag ko sa inyo kung ano yung mga tatalakay natin sa araw na ito para malaman ninyo sa mga susunod pa nating aaralin ay maunawaan na ninyo mga susunod na teksto na ating malalaman. Kung inyo mapapansin grade 3 sa mapang ito, kadalasan ay gumagamit tayo ng mga simbolo bilang palanda na ginagamit natin para maunawaan at malaman natin kung ano yung lokasyon or yung kumbaga saan yung kinalalagyan, yung example geographic at kung ano ba yung nakalagay doon sa mga lugar na yun para malaman natin kung ano ba yung physical na makikita natin doon pagdating natin sa lugar na yun at hindi na tayo mahihirapan kung ano pa yung makikita natin doon. Ngayon, kadalasan ginagamit sa mga simbolo bilang pananda ay kagaya nito. Ito'y binibigyan or isang halimbawa ng bulubundukin bilang pananda na ginagamit natin ng mga ng mapa na kadalasan ay nakikita natin. Ito naman sumunod, nagpapaliwanag or nagbibigay simbolo sa mga bundok. Bundok or pwede rin natin sabihin natin bulkan. Pangatlo naman ay ang burol. Binibigay na pinapakita nito yung lugar na kadalasan ay ginagamit dito sa mapa na inyong makikita. Sunod naman ay ang mga katubigan or mga ilog na or sabihin na natin malapit sa tubig. Ito ay sumisimbolo na katubigan. Sumunod naman kapatagan. Ito yung mga lugar na kung saan ay malalaman yung lugar na patag ang lupa or sinasabi natin mga palayan para malaman natin kung ano yung geographical pinapakita sa mapa. At ang panghuli naman ay ang burol na kadalasan makikita niyo dito ay binibigyan ng simbolo para malaman natin yung kabuuan nito. Ngayon, sa mga simbolo na ating nakita, na ipakita at nalaman ninyo, may mga katanungan ako na kailangan ninyo sagutin. Ngayon, ito ang una natin na katanungan. Bakit kaya may simbolo na ilalagay sa mapa? Sino maaaring pwede makasagot? Okay, ikaw. Please. Magaling. Tama. Para malaman natin kung ano yung physical na makikita natin doon para malaman natin kung ano yung nakalagay na simbolo para malaman natin kung ano yung makikita natin pagdating sa isang lugar na yun. Sino ka? Okay, magaling. Pangalawa, ano kaya ang halaga ng mapa? Sino maaari makasagot? Okay, Ali. Magaling. Tama. Mahalaga sa atin ang mapa dahil para malaman natin yung lokasyon na kinalalagyan ng isang bagay or kung mayroon naman tayo pupuntahan ay madali natin ito malalaman. Ngayon, para sa grade 4 naman, meron akong pasasagatan sa inyo, grade 4.
na kayo mismo ang gumawa para malaman at ipapakita ninyo ito sa mga kaklase ninyo. At ang pangatlo naman ay ang simbolo or yung ibig sabihin nito para malaman nila din na ay ito yung sumisimbolo sa isang bagay o lugar nito. Okay, ngayon umpisahan nyo yung grade 4 yung gagawin ninyo batay sa inyong narinig kanina. Bilang gawain ninyo sa grade 3, ngayon may papagawa ko sa inyo. Susundin nyo lang yung palamuto na inyo na babasa kung saan ay gagawin ninyo ay gagayahin ninyo ang lalawigan at inubuhin nyo ito sa guhitang papel. Maaari ka kayo kumuha na yung guhitang papel at gagayahin nyo ito mapa ng Bicol region. Ngayon, gagawin nyo lang ay pupulayan nito sa bawat bayan at lungsod na kinalalagyan nito. Kinakikinig pa kayo? Lagyan rin ng simbolo na mahalaga sa mga mahalagang lugar na inyong alam. Yung mga lugar lang na inyong alam na. Tapos, kayo magdedesisyon kung anong simbolo na inyong gagamitin na magiging palatandaan na ito ay isang lugar na pinapakita. Halimbawa, sabihin na natin ito Camarines Norte. Sino ba na napunta ng Camarines Norte? Okay, magaling. Saan ka nakapunta? Ayun. Ngayon, ilalagay mo dito, meron, halimbawa rito sa Alaguas Island. So, lalagyan mo dito ng gusto mong simbolo para malaman nila kung anong simbolo ito. At pagkatapos ninyo ay babasahin at iisa-isahin ninyo na ipapakita sa inyo mga kamag-aral ng mga ginawa ninyo. Naintindihan ba? Okay, sige. Meron naman kayong 10 minuto para gawin ito habang ginagawa ninyo ang inyong gawain. Okay, tapos na ba yung grade 4? Okay, maaari nyo dito yung klasa at lagay nyo sa lamesa para aking collect kain at bigyan ng mga. Ngayon, may tatalakayin tayo mga aralin sa araw nito. Kaya bago yan, kailangan muna natin sagutin yung mga tatlong katanong ito para tayo umusap sa ating aralin bilang pag-unawa ng teksto na ating malalaman at yung aralin na natin mapapakinggan. Unang tanong, sabi dito, paano ninyo nasasabing ang isang lugar ay isang bansa? Tama. Wala. Bakit tinatawag na bansa ang Pilipinas? Bakit kaya? Ano ang kahulugan ng bansa? Yan ang ating malalaman sa ating aralin sa araw
sabihin na natin sa English nga yung expansion. Okay. Sinasabi dito na yung lawak ng tubigan ay kasama rin sa teritoryo na kung saan ang tao na nagbibilang doon ay yung mismo yung kanyang, sabihin na natin, boundary. Para doon lang siya, hanggang doon lang siya mamumuno. Kung kaya, di ba, sa mapa natin, makikita natin na mayroong mga teritoryo bawat bansa magkakadikit-dikit man niya na lugar para masabi magkakaroon sila ng pagmamayari nila. May papakita ko sa inyo ng isang mapa para malaman at matukoy natin yung kahulugan ng teritoryo. Okay, people, ano yung nakikita? Tama, ang mapa ng ating mundo. Ngayon kung yung mapapansin, ano napapansin nyo? Okay, Leila. Okay, may mga kulay na magkakaiba-iba. Ano yun? Ano pa? Maliban dyan, ano pa? Ano ibig sabihin ng mga kulay na yan? Tama. Ito ay nagsisilbing kanilang teritoryo or nasasakupan nila na tinutukoy dito sa pangatlo na kailangan ng isang bansa para banang siya tumatawag na bansa. Ngayon, halimbawa, ito Russia ng kulay yellow. Kung mapapansin ninyo, mayroon siyang hangganan. Yung mga atin ng mga bansa, kung mapapansin ninyo, ay ibang problema. Ito ay nagre-representa ng kanilang teritoryo o nasasakupan para matawag sila isang bansa. Ngunit meron pang kulang. Ano nga yung kulang para sa matawag na bansa ang isang bansa? Okay, salamat Leo. Kalayaan o soberanya. Meron din tinatawag. Pero bago yung kalayaan at soberanya, ano ba yung isa? Okay, tama. Pamahalaan. Sino makakapagbasa? Okay, si Chris. Okay, salamat. Sinasabi dito na ang pamahalaan daw ay isang organisasyon batay sa binasa ng inyong kaklase, isang samahan o organisasyong politikal na itinataguyon ng mga grupo ng tao. Sino yung mga tinutukoy dito ng mga grupo ng mga tao? Tama, ang pamahalaan. Sino yung namumuno ng pamahalaan? Siyempre, tao, di ba? Ngayon, halimbawa natin ang ating Pilipinas. Sino ang namumuno ng Pilipinas? Okay, Presidente. Susunod sa Presidente, Vice Presidente, magaling. Ngayon, sila yung nagpapatakbo ng pamahalaan o nagpapatakbo ng isang bansa. Sila yung pinili ng mga tao na mamuno kasi meron silang kapasidad na pamunuan ang isang teritoryo at natawag itong bansa. Ngayon, hindi lang isa ang Presidente at Vice Presidente. Meron din siyang mga sangay para tulungan yung Presidente para mapalaro at mapatatag niya at masabing ang bansa na kanya nasasakupan ay matawag na bansa. Ngunit meron pang isa. Ano yung huli na elemento na tinutukoy? Okay, magaling. Soberanya o ganap na kalayaan. Ang bawat bansa ay may tinatawag na kalayaan o soberanya para matawag itong bansa. Kasi hindi natin matatawag na siriling nating bansa ang ating bansa kung mayroong iba o ibang teritoryo na namukuhan dito. Sabi dito, ito yung tumutukoy sa kapangyarihan ng pamahalaan, mamahala sa kanya
So, kinikilala ng ibang bansa ang ating kalayaan sa, kumbaga sa, natin, sa aralin natin ay nakuha natin ang kalayaan. Kung kaya diba, nagsiselebrate tayo ng kalayaan ng ating Pilipinas na ginaganap taon-taon bilang pagkilala na tayo ay independente na Pilipinas at kaya na natin magdesisyon sa sarili nating bansa, kaya na natin magbuhay sa sarili nating bansa. Kahit na hindi tayo umaasa sa ibang tulong ng ibang bansa, meron pa rin mga kasunduan yung mga kapwa na mumunoy para magtulong-tulungan sila at mayroon pa rin tayo sinasabing kalayaan na tinatamasa na mayroon tayong sarili kalayaan na ating pinangangalagaan. Ngayon, sa inyong mga napakinggan na aralin natin, masasabi na natin na mapasasagot na natin yung mga tatlong katanungan na kanina ay inuna kong sinabi sa inyo. Na nauna natin sinagot na kanina na paano nyo nasasabi ng isang bansa ay isang bansa. Diba, nasagot na natin. Pangalawa naman, bakit tinatawag na bansa ang Pilipinas? Bakit nga ba? Okay, dahil ang Pilipinas ay nagtataglay ng apat na elemento. Ano may apat na elemento yun? Okay, magaling. Ang pamalahan, soberanya, o ganap na kalayaan, teritoryo, ano pa yung panghuli? Ano yung panghuli? Okay, ang panghuli, tayo na mga tao. Hindi natin magsasabi ng bansa natin ay mabansa isang bansa kung walang tao, walang mamumuno. Paano natin masasabi yan? At ang pangatlo, ano ba ang ulo ng bansa para sa inyo? Sino ang makakapasagot sa inyo? Okay, si Aldea. Okay, bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang solusyon, may kanya-kanyang dahilan kung bakit ano ang kahulugan ng bansa para sa atin. Iba-iba man ang ating sagot dahil ito sa ating pananaw na ating nararanasan o naunawaan natin. Pero kung inyong sasagutin, para sa akin, ang kahulugan ng bansa ay yung pagmamayari natin mismo, pagmamayari ng lahat ng mga tao na nasasakupan dito. Meron tayong karapatan na mabuhay, magdesisyon kung ano yung mga dapat natin gawin para sa ikakabuti rin natin para na din sa ikakabuti ng ating bansa. Ngayon, ngayon natin sa ating napag-aralan 3-4, meron ako sa inyong papasagutan. Batay sa ating napag-aralan, gawin ito sa inyong isang malinis na papel at sagutan ng mga katanungan na inyong makikita. Una, ano ang gamanin ng tao sa isang bansa? Pangalawa, ano ang kailangan ng isang bansa sa isang mamamayan na umaasa dito? At ang pangatlo, at bakit ang Pilipinas ay may tuturing na bansa na isang bansa? Ngayon, ipapaliwanag din ito. Mayroon lamang kayo 10 minuto para sagutan ito at pagkatapos niya ay meron na tayong gagawin. Okay, magsimula na tayo, page 4. Okay, grade 3, tapos tayo pinapasa ninyo ang inyong mga ginawa. May gagawin tayo ulit. Pero ako yan, meron muna tayong tatalakayin para umunod tayo sa susunod na ating gagawin. Para sa inyo, grade 3, tatalakayin natin ay ang mapa at siguro nito.
simbolo na ginagamit dito. Halimbawa, ito, meron barko. Ano yung sabihin ng barko? Ba't may barko dito? Tama. Kung nagpapaliwatig lamang ito na iba yung tubigan. Ito naman meron naman dito ngayon. Para mag-start sulok. Hindi tama. Pinapakita dito sa lugar nito na dito daw merong vulkan. Tapos sa lugar na yan, syempre pinapakita rin kung anong lugar yan. Sinasabi dito na ito yung ay lugar na Albay na nagpapaliwatig lang ng lokasyon kung anong nilalagyan na simbolong ito. So sabi dito daw ay ito rin yung ginagamit o gumagamit ng ibang simbolo upang kumatawa ng ibang mga bagay. Kaya nga sabi ko di ba sa inyo kanina, kayo mag-desisyon kung ano ang gusto nyo gamitin na simbolo bilang representasyon sa inyong mapa or lugar na gagawin. So dito, pinakita dito sa bawat mapa na pinapakita o bawat mapa na binibigay, meron tayong binibigay na simbolo para malaman natin yung lokasyon, yung eksakto kung kilalagay ng mga destination natin kung paano or kung malaman natin kung ano yung mga nakalagay dito. So marami tayong gumamit ng mga ganitong bagay, ng mga simbolo para malaman natin. Pero mapapansin ninyo, hindi na kayo makakita ng isang talagang mapa na binibili. Hindi nyo makikita yung mga ganitong bagay. Yung mga, kumbaga sa sariling simbolo, meron sila ginagamit na, kumbaga official na simbolo para isahan lang o para malaman na ay ito pala yung lugar na ito, ganito, ganyan. So sabi dito, bilang gumagamit ang mga simbolo upang maiwati kami ng bagay, katangian, bagay ng mga bagay, katangian, at iba pang impormasyon ukol sa mga lugar. Halimbawa, pansinin niyo yung nasa mapa. Dito sa Camarines Norte, ano mapapansin ninyo? Ano to? Surfboard. So ano mapapansin ninyo sa surfboard? Alam niyo yung surfboard kung ano? Yung ginagamit nito para sa mga, yung nakikita ninyo pag may mga alon, matataas na alon, ginagamit nila para makapag-glide sila or makapag-surf sila sa ibabaw na alon. So ano kayo mapapansin ninyo? Bakit dito nilagay kaya? Tama. Para malaman nila na ito ay isang lugar kung saan merong tubig para makita nila yung representasyon na at ito mayroong tubig na pwede nilang gawin. Pwede nilang mga aktibidad na gagawin nila sa tubig, pwede maglangoy or ano mga gagawin nila dun sa dagat or sa beach na yon. Ito na. Isa pa halimbawa, sa Camarines Norte, ano napapansin ninyo? Tama, merong pinya. Sige naman, kaya pinilagay dyan. Pwede naman gamitin nilang, lagay nilang burol. Pwede naman yung mga buhay-buhay kung ano. Bakit kaya pinili namin? Tama. Ginagamit nila yan kasi para malaman nila, may paiwatig nila na merong lugar na sa Camarines Norte na mayroong taniman na pinya na kung saan pangunahing produkto ng lugar na yan ang pinya na kung saan binibigyan nila ng importansya sa pamamagitan ng pagbibigay ng simbolo sa mapa. Ito yung isang halimbawa na kanila ginagawa para malaman ng matukoy na dito pala sa Camarines Norte ay maraming pinya na nakatanim. Ngayon, sa natalakay natin sa araw na ito, masasabi natin na mayroon tayong sariling desisyon para gumawa ng mapa. Ngunit pero sa pansarili natin lamang itong kaalaman at para matukoy natin yung kasalukuyan or yung gusto natin na ilagay doon sa lugar na yun. Sinasabi dito na nagtuturo rin ito ng eksaktong nilalagyan ng isang
lang isang bula kung hindi niya malalaman yung lokasyon. Mayroong mga kagamitan na espesyal para gamitin para sa mga bula. Kaya nga sila di ba nakakabasa, nakakasulat. May mga kagamitan na ginagamit na rito sila. Ngayon, yung mga panandang ito, simbolo nito ay kadalasang ginagamit natin sa kasalukuyan ngayon bilang pananda at bilang simbolo at malaman natin yung lokasyon at yung lugar na ating pupuntahan. Mahalaga ito para sa mga tao nagbibiyahe. Mahalaga ito sa mga tao unang salta or unang beses na nakapunta sa isang lugar sa pamamagitan ng mapa, mga simbolo nito, maaari na nila matukoy at malaman kung ano yung pupuntahan nila, saan sila pupunta, hindi na sila maliligaw, di ba? So sa mga simbolo na yung nakikita, na alaman, sinasabi na kadalasan din mga simbolo nito. Ano kaya yung binibigay na simbolo nito mga ganitong cookies, tatlong tatsulok. Sipin natin, ito yung kadalasan ginagamit sa mga mapa. Sinasabi nito na ito yung mga bulak-bulak-bulak, yung mga, ano ba mga, alam niyo yung mga bulak-bulak dito sa Pilipinas? Okay, maybe, kung may alam. Tama, isa sa pinaka, halimbawa nito kaya ang bulak-bulak ng Sierra Madre, napakalawak siya lugar, ang bulak-bulak ng puno ng kahoy. So, pangalawa, ito naman kaya, ano kaya sa palagay nyo? Saan ito ginagamit? Okay, pwede natin itong sabihin na ito ay bundok. Pwede natin sabihin na ito ay vulkan. Basta, lalagyan lang sa panandang ito or simbolo nito kung ano yung nire-representa niya lugar. Halimbawa dito, ito ang sulok na ito. Ito ay nagre-representa dito na ito ay bulkan ngayon. So sinasabi dito sa mga ano nito, dito nilalagay yung mga ibig sabihin. Kung makikita niyo sa mga mapa-official na mapa na mabibili natin, may mga ibig sabihin sila nilalagay yan para matukoy nila na ito ay kapulitan, bundok, mall, kapatagan, or ano pa man na lokasyon na pinapakita. Ngayon, katapos din yung malaman ang aralin natin ngayon ay mayroon ako sa inyong papasagutan. At bilang nawain ninyo sa pag-aralan natin ay sasagutan ninyo ang mga katanungan na inyong nababasa para malaman natin kung kayo ay nakinig sa aking aralin. Ngayon, sa panuntunan yung mababasa, makikita, piliin ninyo yung tamang sagot na nakahanay dito sa Hanay B. Tayo Hanay B ha? Hanay B. Ngayon, na nasa hanay naman yung mga tanong na yan. Ilagay nyo din. Kumuha kayo ng isang kalahating papel at sagutan ninyo ang nakasulat sa harapan. Ngayon sa unang katanungan, pipiliin ninyo yung tamang sagot lang yung letra lang ng tamang sagot. Tawag nyo lang ilagay yun na mismo. At dito na lang ilalagay ninyo yung kasagutan ninyo. Kopyahin ninyo ito sa inyong kalahating papel at pagkatapos ay ibigay ninyo ito sa akin pagkatapos. Naintindihan ba? Okay. Meron kayo na 5 minuto. Kaya na ba? 5 minuto para sagutan ito? Sige. Habang sinasagutan ninyo, may papasagutan din ako sa grade 4. Okay, para na sa yung report sa pag-aralan natin kanina, kumuha rin kayo na salating papel at kopyahin nyo rin ito na nasulat dito sa harapan at basahin mabuti ang panuntuhan. Sabi
words to the front. Alam niyo yung words to the front? Okay, papaliwanag ko sa inyo yung kung ano gagawin nyo. Nakikinig na ba? Bawat isa sa inyo, bawat isang grupo sa grade 3, grade 4, bigyan tig-isa kada row. Kayo pumunta kayo sa unahan, grade 3 and then grade 4. Una-unahan lang sa pagsagot ng aking mga katanungan na inyong sasagutin ha, grade 3, grade 4. Okay, pumila na para makauwi na tayo. Bawat tamang sagot ay aabante kayo. Kung sino mauna, siya yung magiging panalo at bibigyan ko ng puntos para sa larong ito. Dito natin matutukoy kung may natutunan ba kayo sa aralin natin ito. Para, okay, saan tayo mag-umpisa? Grade 3 or grade 4? Okay, sa grade 4 muna tayo. Okay, sige. Okay, unang tanong sa inyo, grade 3. Okay, meron na tayong panalo sa grade 4. Meron sila pulang puntos para sa akin sa activity na ating ginawa. Grade 3, last question na to. Last question para kung sino na tatangalin panalo. Ito ay samahan ng organisasyong politikal na tinatabuhin ng mga grupo. Okay, tama. Nanalo ay ang pangalawang grupo ng grade 3. Samantalang sa grade 4 naman ay ang unang grupo. Okay, para sa inyong tastangalin naman, para bukas, ay meron ako sa inyo ibibigay na tastangalin para sa grade 3. Saglit lang. Para sa grade 3, tastangalin ninyo ay gumuhit kayo ng mapa ng inyong lugar or nasasakupan or sa lugar ninyo, sa barangay ninyo, bigyan ninyo na mga palatandaan o mga simbolo batay sa ating ng pag-aralan ha. Bigyan nyo ng mga simbolo ito para matutukoy natin kung ano sa lugar to. Ilagay ninyo yung lokasyon ng bahay ninyo para makita natin ha. Yan ang tatangaralin ko sa inyo para bukas. Sa inyo naman grade 4, gagawin naman ninyo ay pumuhit kayo ng pumili kayo ng mapa. Pumili kayo ng mapa na inyong makikita sa mga, bumili kayo ng mapa. Ngayon ay gayahin or sabihin na natin, ilagay na lang ninyo yung mga, lagyan ninyo ito ng sarili ninyo pangalan or pangalanan ninyo ito ng bansa, ng sarili ninyong pangalan.